Ngayong hapon po, nagtitipon po tayo para pasinayaan ang 10 megawatt solar project ng First Camaratuan Renewable Ventures Incorporated. Binubuo po ang solar farm na ito ng 39,456 solar panels sa mahigit 12 hektaryang lupain dito po sa Camaratuan. Magsusupply po ito ng renewable energy sa ating pong Luzon grid. Ang maganda pa, magiging bahagi rin ito sa pagtugon sa lumalalang sitwasyon ng climate change. Bukod sa paghatid ng kuryente, maiwasan din ito ang paglalabas ng 16,500 metriko tonelada ng carbon dioxide kada taon. Batid po natin, kayo mismo rito sa Nueva Ecija, dama ang epekto ng climate change. Pangunahing hanap buhay ng mga boss natin dito ay nasa sektor ng agrikultura. Dahil sa climate change, nagbabago ang ating weather cycles. Humahaba ang panahon ng tag-init at hindi dumarating ang ulan kung kailan ito inaasahan. Resulta, naapektuhan ang ani dahil hindi na ito gaya ng nakasanayang panahon ng pagsasaka. Parati hong kinakapa ng ating mga kapatid na magsasaka kung kailan ang tamang oras magtanim. Damarin natin sa buong bansa ang perwisyong dulot ito. Dumadalas palalo ang mga bagyo at tumitindi rin ang lakas ito. Aminin ko sa inyo, di ba pagkapaskuhan ho, parati tayo nagsasabi ito na, masayang panahon. Sabi nga ho sa Pilipinas raw pinakamahaba ang Pasko, nag-uumpisa ng Setyembre. Kami naman ho, dati tuwan-tuwa, papalapit ang Pasko. Pero pagtapos ho kami sinalanta ng kaliwat kanan ng bagyo tuwing Nobyembre at Desyembre, natapos na dapat yung tagalan. Sana, andasal na lang po namin, sana wala nang humagupit na bagyo sa atin dito. Naalala ko nga po, bilang isa sa mga bansang pinaka-naapektuhan ng pabago-bagong klima, nagbigay tayo ng pahayag sa 21st Conference of the Parties, or COP21, to the UN Framework Convention on Climate Change. Napaka-hifaluting yung pangalan, or UNFCCC, sa Paris nitong nakaraang taon. Doon nanindigan po tayo, may magagawa ang bawat bansa, gaano makaliit, upang maibsan ang masasamang dulot ng climate change. Kaya naman matibay na patunay ang proyektong pong ito. Hindi lang natin tinutugunan ang pangangailangan ng ating mga boss sa kasalukuyan, pinaghahandaan din natin ang kinabukasan ng Pilipino at nakikidamay na rin tayo sa pagsasayos ng mundo. Siyempre po, nagpapasalamat tayo sa lahat na nagtulong-tulong upang marating natin ang tagumpay na ito. Special mention po ang First Camaratuan Ventures Corporation at Trade Master Resources Corporation na talagang nangahas at nagsikap upang matapos ang proyekto. Naway, dumadami pa ang mga tulad ninyo na katuwang natin sa paghahanap ng alternatibong pagkukunan ng enerhiya. Ito na nga po ang panglima na solar project na ating napuntahan sa ilalim ng ating panunungkulan. Kung magtutuloy pa, makakabuti ito hindi lang sa pagpapalawig ng ating energy mix, kundi pati rin sa pangangalaga sa ating kalikasan. Sa buong bansa po, nasa 33% na ang pinagkukuhanan natin ng enerhiya ay mula sa renewables gaya ng solar, geothermal, hydro, wind at biomass. Para mamaengganyo ang pribadong sektor, nagbigay tayo ng mga insentibo kaya ng 7-year income tax holiday, 10-year duty-free importation ng mga renewable energy machinery at ang feed-in tariff rates. Sa patuloy pang pagpasok ng mga mamumuhunan dito, inaasahan maabot natin ang target na renewable energy-based installed capacity mula 5,439 megawatts noong taong 2010 patungong 15,304 megawatts sa 2030. Kabilang lang po ang proyektong ito sa mga mahalagang inisyatibang isasagawa natin dito sa Nueva Ecija. Sa katunayan, mula 2011 hanggang 2016, samantalay ko nung pagkakataon, 35 days na lang po tayo sa pwesto. Kaya magre-report card lang po ako sa inyo, papaalam na. Kaya mula 2011 hanggang 2016, nakapaglaan na tayo ng halagang 1.52 bilyong piso para sa flood control projects na inyong probinsya. Sabi po sa atin ang butihing kalihim, Babe Singson, ongoing na ang feasibility study ng retarding basin para sa San Antonio Swamp dito sa Nueva Ecija, pati na ang Candaba Swamp sa Pampanga. Para itong bahagi ng ating Pampanga River Basin Flood Control Master Plan. Ang mga ito ang sasalo sa tubig na nagmumula sa Sierra Madre at tutulong para maiwasan ang pagbabaha dito at sa mga karatig lugar. Sa nakalipas ng halos 6 na taon, wala naman siguro makakapagsabing binaliwala natin ang usapin ng climate change. Inisip natin kung ano ang makakabuti sa kapakanan na mas nakakarami at ginagawa natin kung ano ang tama at makatarungan.
Hindi lang para sa kasalukuyan, kundi pati na rin sa susunod na mga salinlahi. Mga boss, totoo po, dahil sa pagtutulungan, talaga malayo na ang narating na ating bayan. Mula sa sektor ng enerhiyang tila napundi dahil sa kapabayaan at aandap-andap na serbisyo ng pamahalaan, ngayon nabigyan na natin ito ng panibagong liwanag na talaga namang umaaruga na sa sambayanan. Kayo nga po mismo ang saksi sa bunga ng pagtahak natin sa tuwid na daan. Nasa paligid ninyo ang pruweba mula sa infrastruktura, kabuhayan, edukasyon, kalusugan. Tinututukan natin ang pangangailangan ng ating mga boss, ang tambayan. Magiging sulit naman ang lahat ng ito kapag itinuloy ninyo ang ating nasimulan. Patapos na nga po ang ating termino, 35 araw na lang, bababa na tayo sa pwesto. Sa mga sandaling ito, buo ang aking loob, makakalingon tayo sa ating pinanggalingan at masasabing dahil sa pagtutulungan, nagawa nating mapaganda ang Pilipinas na talagang malayo sa ating dinatan. Sa pagtatapos po, alam mo nyo kanina nabanggit na ating butihing classmate na si Jay Vergara. Baka naman dapat sabihin ko, Kuya Jay. No? Yung mga eskwelahan ho. Alam niyo yung nabanggit niya yung eskwelahan, maraming palapag, 4 na palapag ang ginagawa dito. Isa sa naging problema, siyempre, pag yung multi-story, mas mahal. Okay. Ngayon, noong 2011 ho yata kami nagtala na ilan pa talaga kulang natin classroom sa buong bansa. Tandaan naman po niyo, pinalitan natin, sinabi walang classroom shortage. Pero pag kinausap natin yung estudyante, totoo po yan, nakikihati ho kami sa mga classroom, di ba? Nauso yung double shifting, triple shifting. Pag minalas kami, quadruple shifting. No? Sa isang araw, 4 na klase ang gagamit sa bawat classroom. So tinanong natin si Brother Armin, ano ba talaga kakulangan? 2011, sinabi niya 66,800. Oh. Di sabi ko, siyempre, sunod natin kinausap, yung may pera, DBM. Butch, kaya ba suporta ng budget? Kayang suporta ng 8,000 kada taon. Sabi ko, na-compute ako, no? 8,000 classrooms per year times 6 years, 48,000. Ang kulang, 66,000. Aalis ako dito, may utang pa ako. Hindi naman pwede yun. Sorry po. Alam nyo, sa pagtutulungan nga, kita nyo kanina yung pinakita sa ating pictures ay mga tinatapos na mga building. Hanggang sa first quarter ho yata next year, matatapos natin sa pinagtulong-tulungan natin, hindi po yung 66,800, nagawa na natin yun ng 2013. 185,000 classrooms po sa buong Pilipinas. Siyempre, kinakatuwa natin, nagawa natin ito, hindi naman namin kayo pinataw na kaliwat ka ng buwis. Hanggang mabwisit kayo sa amin. Di ba? Syntax lang ho ang pinasok natin at siyempre pakay ng kalusugan. So, isa ho yan sa mga iniiwan natin sa daang matuwid. Ngayon, babalikan ko naman po yung dapat ikwento ko tungkol sa aking classmate. Siyempre, yun ang pagkakataon ko, ako huling magsasalita eh. Pero, sabi niya, nahirapan siya sa English. Baka ako nahirapan siya sa English dahil nung araw nagsasalita siya Latin. Totoo po yun. No? Sana hindi ako nagkakamali. Dahil nung panahon namin nag-aaral, tinanggal na po yung Latin eh. Pinalitan ng practical electronics. Pero siya, parang first year lang yata tayo. Hindi ba? First year, no? Biglang pumasok sa classroom, sinabi mo na, Bene, Vidi, Vici. Sabi ko, ano kaya sinasabi nito? Eh, kinukuto pala niya si Julius Caesar. Tama ba? I came, I saw, I conquered. Tapos sa English, nahirapan. Siguro dahil hindi Romance language. Tapos ito, parang, sinong araw, parang may combat judo mo. Medyo, hindi naman hubuli. No? Pero, hindi ko marunong umatras. Pero, so, ito lang huling kwento. No? So, meron ako kaming kaklase na, hindi ko na babanggitin yung pangalan na kakaya naman. No? Pero, siguro ang tamang description doon, minana namin kaklase. Tama ba? Minana. Bakit namin minana? Doon sa amin yun, nag-aabot kami sa nag-enjoy siya doon sa second year yata eh. Ngayon ang problema, yung hindi na masyadong masinong pag-aaral, maingay pa sa klase. No? So itong si Jay, pare-pare naman kami, sa totoo lang, hirap kami sa math. Si algebra, si geometry, si trigonometry, si calculus. No? So si Jay, tsaka ako rin, ako yata pasadong awa, siya naghahabol makapasa. No? Na diferensya ho noon, ako 77, siya 74 pa lang. So, kada makita ko kami dahil nakikita pa namin kaklase namin yun eh. So, ang problema ho, sa loob ng classroom, ang daldal. No?
Etong si Jay, nasa dulo ng classroom, nakikinig doon sa teacher, nakaharap yung blackboard, habang nagsasalita, medyo pabulong pa. So talagang iniintindi ni Jay dahil naghahabol nga ako ng grado. No? Tapos yung katabi, andaldal. At hindi mo kinakausap ni Jay, tapik na tapik kay Jay. Sabi, napuno na ho to. Hindi naman araw-araw, no? Pero isang beses napuno. Tapos hindi ko makakalimutan nun. Sabi niya, biglang tumayo. Sabi niya, ang tatay ko nagtanim, ang lolo mo nagnakaw. Ginanon. Natahimik ngayon yung kaklase namin yun. Nabigla. Bakit ganito reaction? Oh, kita naman yun. Pasado kami dalawa. Tumigil yung maingay na kaklase yun. Tsaka kami dalawa, nagtagumpay sa politika yun. Parati yung kandidato. Pero, alam mo, Jay, nung sinabi sa akin na sa Cabanatuan gagawin to, umuho ko agad, pagkakata ko ng pasalamat sa iyo, kay Rhea, tsaka kay Bernie. Talagang dinamayan naman niyo ako sa pagtake dito sa Daang Matuwid. Bago pa natin naisip yung katagang o linyang Daang Matuwid, nandiyan ka na. Nauna ho siya sa akin sa politika, kaya clue yun kung sino mas matanda. No? Tapos, 98 ako, pumasok siya, 95 ang sabi niya. Nakinig ako mabuti sa talumpati niya. Lalo na tumakbo tayo, Senador. Daman-daman natin yung tulong mo. Alam mo yun, pagtakbo ko, Senador. Sorry samantalay ko, napapaalam na ako sa inyo. Sa isang probinsya, ang totoo niya, no? Dito muna sa Metro Manila. Medyo, bago nagkaroon tayo ng pahintulot sa ating ina, tinitingnan lang namin leader namin, medyo natagalan. Kaya ang preparasyon ko para tumakbo, Senador, mga 2 buwan. No? So yung unang lakad doon namin, may kasama kami, kaklase rin namin ni Jay, namimigay na sticker. Dumating yung 3 tao, binigyan niya 2. May dumating na namang grupo na 5, binigyan niya na 1. Sabi ko, ano mangyayari sa atin dito? Ako namimigay ka ng 1 kada 5, 2 kada 3. Sabi sa akin, boss, importante. Ganyan. Sundan natin yung patakaran. Ano yung patakaran? 1 sticker per kilometer. Sabi ko, bakit naman ganun ang patakaran? Ito lang binigay sa akin. Ang masakit ito, 3 probinsya yung pupuntahan namin, paghahatian yan. So, parang na yun, mga nakakuha kayo ng kalendaryo. Ano ho yun, kalendaryo ko, kasama yung kapatid kong nakakatanda, si Chris. No? Hindi ko na ho dapat sinabi matanda siya. Sorry, Anyway, so sa lalawigan na Iloilo, at sa Iloilo City, parang andala ho namin yung kaya mo isa kayo na hand carry. So, sa totoo, 3 yung kasama ko, 3 yung tagda-2 bundle, 600 pieces. No? Yun na ho yun, pang buong Iloilo. No? So, sabi sa amin nung isang kasama ko sa ticket na tumatakbo senador, meron sila nagpapaskil, sabi niya, gusto nyo, isama na namin yung materialis nyo, total, magkasama naman tayo dito. Tulong na namin siya. Siyempre, sabi ng kasama ko, salamat. Okay. So, nung inabot yung 6 na bundle, sabi niya, ito na ba? Ay niya, ilang ho dadala namin. Pinakita sa amin yung materialis ng aming kasamaan sa ticket. Isang basketball court ho, no? Punong-puno yung sahig. Tapos sinabi sa sa kasama ko, alam niyo, 1/3 na lang nga yan. Sabi ko, ganun ho ba? Kaya yung kalendaryo, pag pinamimigay namin, i-autograph ko na rin pag hiningi. No? Para sabi ko, ito siguro, may autograph, baka lalagyan ng plastic, tatagal to. Baka yung 6 na ran, baka may 1,800 makakita, makakatulong rin dyan. Anyway, hindi ko kami mabonggang tao. Talagang yung pinag-aralan naming paaralan ni Jay, parating tinuturo sa amin yung man for others, yung magmalasakit ka, no, sa kapwa mo. Yung kantang uso, pag nagsisimba kami, no man is an island, di ba? Dapat intindi mo kapwa mo. Yun ang humubugo sa amin lahat. Ngayon, Jay, pasensya ka na ako, pa-retire na. Ikaw magre-retire ka somewhere in the future. No? Kaya pagbutihin mo, pagdadasal kita. No? Hindi, sige, kulang yung pagdadasal sa'yo. Bibili kita sentas. Ano pa? Ano naman ang kailangan? Pero, sir, binibiro ko lang. Talaga malapit ako kami nito. Talaga kanina nag-umpisa siya magkwento lang, ang dami ko naalala sa akin. Ang dami nga natin pinagdaanan. Nagkwenta na nga ako, 43 years. No? Siguro mabuti yung nakakahanap tayo ng talagang makakasamang pagmatagalan. No? Kaya naman, ganda ng itinerary. No? Kaya, siyempre, lamang na lamang yung kaibigan ko, pero... Anyway,
So, pasensya na kayo, 'pag hindi niyo ako inabot, baka hindi ako matapos dito. Meron pa akong 35 days na utang na pagsiserbiso sa ating mga kababayan. So, ako po'y pabalik na ng Maynila ngayon. Pero ito nga ho 'no, yung alam niyo, bago tayo umalis dito sa proyektong 'to, yung papansinin po niyo itong mga solar panel natin dito walang motor, 'no. Sa Europa ho, kailangan may motor, sumusunod sa araw, 'no. Yan ang advantage ng Pilipinas, okey. So, hinahabol nga ho natin na talagang patasin na patasin yung component na renewable energy sa atin. Siyempre minabuti muna natin na maniguradong meron tayong, supisyente at ligtas na supply ng kuryente. Ngayon naman ho, yung 33% gusto natin pataasin ng pataasin, 'no. At talaga naman hong yun na rin ang tulong natin sa pagsasayos ng global climate change na sa ngayon pa lang ho talagang ang laki na ng perwisyo sa atin. So, ulitin ko lang ho 'no, nung napunta tayo sa Europe, sabi sa akin nung hindi ko nabanggitin yung kumpanya na bisita kami. Sabi niya, "Dito sa amin sa Germany, ayaw nila ng coal." Sabi niya, "Siguro nga, 'no, tama rin yun. Ayaw rin nila ng nuclear." Siguro nga, 'no, medyo nakakaba 'pag nuclear. Ayaw rin nila ng wind, 'no. Ayaw rin nila ng solar, yun dahil yung wind parang ang pangit raw nung lahat ng mga yeah. Sabi nung isang kababayan natin, "Ano ba yung malalaki electric fan na 'yan?" Tapos yung solar nga raw sa dami ng mga kawad, nagmukhang parang kalat na kalat raw. So, tapos inisisa niya lahat, 'no. Sabi tuloy ng kausap ko na mataas ang puwesto dito sa malaking kumpanyang kilala po niyo. Sabi niya, "Sa suma total, hindi namin alam kung saan namin kukunin yung kuryenteng gusto nila dahil lahat ng binanggit namin ayaw nila." So, binanggit ko lang ho 'to, puwede tayong matuto ng best practices do'n, 'no. Siyempre para hindi yung technology lang ng pagtatayo nitong mga renewable sources tulad dito ang kailangan nating pag-aralan. Pero pati na rin ho yung social acceptance, yung marami hong components para maging matagumpay ito. So matutal, basta wag ho tayong magkanya-kanya, magtulungan tayo, walang problema hindi natin kakayanin. Magandang hapon po. Maraming salamat sa inyo.